Ang pangalan niya ay Medeth. At siya ang nagpasyang bisitahin siya sa araw na iyon. Hiniling niya ritong pumasok, dahil palagi siyang malugod na tatanggapin doon. Magtsaa sana ang dalawa, at tila may balita na ihahatid ang lalaki sa kanya. Sinabi niyang nanaginip siya kamakailan. Gusto niyang malaman kung anong uri ng panaginip ang magpapadali sa kanya na bisitahin siya ng ganoon kaaga. Nanatiling tahimik ang elf ng ilang sandali. Sa panaginip na ito, isinumpa ng mga espiritu ang kagubatan. Agad iyong nag-alala sa dalaga. Ngunit naalala niya ang isang bagay na sinabi sa kanya ng kanyang master matagal na ang nakalipas. Na ang gawain ng mga espiritu ay panatilihin ang balanse ng mga bagay at may mga pangyayaring hindi maiiwasan. Sinabi niya sa kanyang estudyante na natutuyo ang kagubatan at nangyayari ito sa buong kagubatan. Kaya naman naparito siya para hilingin sa kanyang bumalik sa kanyang bayan. Na nasa loob ng sagradong puno, matyaga niyang pinakinggan ang kahilingang ito. Ngunit nasa bahay na siya at bukod pa rito. Hindi na siya malugod na tinatanggap sa kanilang lungsod. Gayunpaman, hiniling niya sa kanyang master na kunin ang iba mula sa lugar na iyon upang hindi sila maapektuhan ng sumpa. Ngunit labis na nag-aalala ang kanyang master dahil alam niyang maaari siyang mamatay kung mananatili siya sa kagubatan. Gayunpaman, para sa kanya, bahagi ng natural na takbo ng mga bagay ang lahat ng ito. Ang napipintong panganib ay hindi nagdulot sa kanya ng anumang takot at marahil. Marahil lamang, may lilito na makakapagligtas sa lugar na iyon. Pagkatapos sabihin ito, nagsimula siyang i-enjoy ang simoy ng hangin na umiihip dahil ito ay tanda na darating na ang mas mabuting panahon. At tinanong niya kung ano ang iniisip ng kanyang master tungkol sa tsaa. Dahil sa pagkakataong ito, gumamit siya ng mga pakpak ng tipaklong sa halo, na nagpadura kaagad sa kanyang master ng tsaa. Sa isang maikling sandali, naintindihan niya kung bakit ayaw ng ibang mga elf sa kanya sa kabisera. Ganap niyang nakalimutan na maging ang sarili niyang uri ay hindi gaanong gusto siya. Itinuturing nila ang dalaga na isang hirtiko at isang psychopath. Naglalakad ang ating bida sa kagubatan. Hindi inaasahan ng Demon Lord na may naninirahan sa lugar na iyon. Lalo na ang mga elf, na hindi lamang bihira, kundi napakahirap ding hanapin. Mula noong Great War, nagsimula silang magtago, at maraming tao ang hindi man lang alam na umiiral sila. Itinuturing ng ating bida na maswerte ang sarili dahil sa panahon ng labanan sa mga halimaw. Natuklasan niya ang ilang mga espiritu ng kagubatan. Kung nasa paligid sila, iyon ay tanda na naroon din ang mga elf. Tinanong ng Demon Lord kung okay lang na makipagkita sa kanila. Dahil maaaring mas mabuting iwasan sila. Ayaw niya sa mga taong may matutulis na tainga. At hindi rin gaanong fan ang bida. O Diyos, pinahiya ni Apollo ang buong lahi na iyon. At mula lamang sa pagkakita sa kanyang mga alaala, gusto nang dumistansya ng Demon Lord. Sa wakas ay nakarating sila sa kagubatan ng mga elf. Napakaiba nito sa iba. Ang mga tagapagbantay ng kagubatan ay lumalapit sa kanila nang walang takot. Dahil sa kanyang affinity sa mga espiritu, dapat mas gusto siya ng mga hayop na iyon kaysa sa mga elf mismo. Kinailangang manirahan ng ating bida sa loob ng isang hukay ng apoy para ma-develop ito. Ang pag-alala sa proseso ay nagpapagalit sa kanya. Ang Diyos ang nagturo sa kanya nito ay ipinanganak bilang tao. At tunay na humanga ang Demon Lord na mayroon siyang ganoong kalakas na koneksyon sa mga nilalang na ito. Kahit na hindi nakabuo ng isang kontrata, nais niyang gusto rin siya ng mga cute na nilalang. Ngayon gusto niyang malaman kung paano hahanapin ng bida ang Moongrass dahil hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Hanggang sa nakita nilang lumalapit ang isang maliit na hayop. Dama po ito sa kamay ng bida na may dalang isang bagay. Hindi makapaniwala ang Demon Lord. Ngunit iyon mismo ang hinahanap nila. Natagpuan nila ang hardin ng Diyosa ng Buwan at nagpasalamat siya sa maliit na espiritu sa paggabay sa kanila doon. May sapat na buto doon para maitanim nila sa buong rehiyon. Ngunit namangha siya nang makita ang ginagawa ng bida. Ang affinity sa mga espiritu ay nakaugat sa mana. Sino mang may sapat na kapangyarihan ay maaaring makipag-usap sa mga espiritu. Kahit ganoon, ang pag-unlad ay tinutukoy ng spiritual affinity ng isang tao. Sa mga kakayahan ng ating bida, walang espiritu sa mundo na hindi niya kayang ipatawag. Gustong malaman ng Demon Lord kung gagawa ba siya ng kontrata sa anumang espiritu sa lugar na iyon. Ipinaliwanag nilang dahil ang hardin ay pag-aari ng Diyosa ng Buwan. Tulad ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay bahagi ng isang espiritu. Kaya, ang pagkuha ng mga halaman mula roon gamit ang espiritual na kapangyarihan ay maaaring makagalit sa espiritong iyon. Kaya naman dapat lamang panoorin ng Demon Lord kung ano ang ginagawa niya. Sa ibang wika, tinanong ng binata kung naroon ba ang espiritu at kung naririnig ba siya nito. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong lugar. Tubig at apoy ang lumitaw sa harap niya. At gayon din ang ibang mga elemento.
Ito ay tanda na nakikinig ang mga espiritu. Nakikipag-usap na ngayon ang ating bida sa kanya. Ngayon, may pahintulot na silang kunin ang mga halaman. At dapat silang magmadali bago makaharap ang mga elf. Tinanong ng Demon Lord kung saan napunta ang kanyang tapang. Ngunit gustong iwasan ng ating bida ang hindi kinakailangang alitan. Hindi alam na pinapanood na pala siya. At nakita ng nagmamasid na kamangha-mangha ang lahat. Napansin ng guro ng dalaga na nalilito siya sa usapan. Kahanga-hanga na isang tao ang nakapasok sa kuwebang iyon. At kahit na nakuha niya ang pahintulot mula sa espiritu, isang tao ang gumawa niyon. Ang lugar na kinaroroonan niya ay sagrado sa mga elf. Ngunit nagawa ng binata na kunin ang mga halaman at makipag-usap sa mga espiritu. Ngayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin tungkol dito. Dahil ito ay isang hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Maging ang kanyang master ay hindi maniniwala. Ngunit gusto niyang malaman kung ano ang bumabagabag sa isip ng dalaga. Tinanong niya kung bakit siya tumigil sa pag-inom ng tsaang inihanda niya. Nagtrabaho siya ng husto para gawin ito. Pinatuyo niya ang mga katawan ng balang ng mahigit 1 linggo. Kahit ganoon, binabalewala ng kanyang master ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sinabi niyang hindi maganda ang pakiramdam niya. Kung ganoon ang kaso, mayroon siyang isang recipe na makakatulong sa kanya roon. Ngunit ang master, na iniisip na maaaring ito ay isang bagay na kakaiba, ay iniiwasan siyang patuloy na mag-alok sa lahat ng paraan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang mas malamang. Isang taong pumapasok sa sagradong hardin at nakakapag-usap sa mga espiritu o isang dakilang nilalang na gumigising mula sa pagkakatulog nito. Ngunit hindi lubos na naintindihan ng master ang tanong na iyon at tinanong kung talagang seryoso siya. Kung pag-uusapan lamang natin ang mga probabilidad, mas malamang ang pangalawa. Sa kabila ng mga alamat, umiiral pa rin ang mga dragon. Ngunit hindi makakapag-usap ang mga tao sa mga espiritu. May mga nakahiwalay na kaso ng isang bagay. Ngunit hindi nila makikita ang mga espiritu ng kagubatan. Pagkatapos marinig ang paliwanag na iyon, mukhang napakasaya niya. Sinabi niya sa kanyang master na kakailanganin niyang umalis sa nayon sandali dahil sa tingin niya ay natagpuan na niya ang solusyon. Isang paraan para iligtas ang buong nayong iyon. Ngunit gustong malaman ng master kung anong solusyon ang natagpuan niya. Samantala, labis na nagulat ang ating bida. Ang gawaing dapat sana ay aabutin ng 4 na araw ay natapos sa kalahating araw lamang. Talagang malakas ang motibasyong iyon. Ngayon maaari na silang mag-focus sa pagtatanim ng moongrass. Pagkatapos patrabahuhin ang mga residente, makakarinig ka ng ilang chismis tungkol sa rehiyon. May mga pagdududa pa rin kung talagang sisibol sa lupaing iyon ang kanyang itinanim. Aabutin ng 4 hanggang 5 buwan bago tuluyang lumaki ang damo. Kailangan ng halaman ng impluwensya ng mga espiritu para mamulaklak. Ngunit ibebenta nila ang mga halaman. Hindi ang mga bulaklak, lahat ay naaayon sa plano. Nag-aalala ang gwardya dahil walang sino man sa bayang iyon ang marunong humawak ng ganitong uri ng halaman at ang mga ipinanganak ay dahan-daang nalalanta. Ngunit hiniling ng bida na maghintay pa siya dahil pagpapalain ng mga Diyos ang lupaing iyon ng ulan muli. Ilang araw ang lumipas at dumating ang gwardya para ipaalam sa prinsipe na napakainit ng araw. Ngunit hiniling ng ating bida na manatiling kalmado siya. Dumating ang ulan tulad ng hinulaan na nagpagulat sa gwardya. Kaya, nagpatuloy ang ating bida sa pagkontrol sa halumigmig ng rehiyong iyon. 4 na buwan ang lumipas na parang ilang araw lamang at umaabot na sa kabisera ang mga chismis. Naririnig din ng ibang mga kaharian na ang moongrass ay itinatanim sa kontinente. Maaaring kabaliwan lamang iyon, ngunit ang Lord mismo ng lupaing iyon ang naghikayat sa pagtatanim. Alam nilang mula ito sa rehiyon ng Hines. Ang rehiyong dating binisita ng mga mage ilang taon na ang nakalipas dahil ito ay isang isinumpang lupain. Tila, ang abandonadong lupaing iyon ay binibisita na ngayon ng ulan. Sinabi ng isang babae na aabutin ng hindi bababa sa 1 dekada bago muling maging produktibo ang lupaing iyon. At ang lord ng mga lupaing iyon ay ang unang prinsipe ng Run Kingdom. Siguro tuluyan na siyang nawala sa sarili. At sumang-ayon dito ang ilang mga maharlika. Ngunit ang mga mukhang mage ay naging napakaisipin. Sinabi niya sa kanyang lingkod na huwag magsabi ng anuman dahil hindi alam ng mga maharlika ang lahat. Ito si Sage Harrison, pinuno ng Red Tower. Tila may napaka-interesanteng nangyayari sa silangang bahagi ng kontinente at dapat silang maghanda para dito. Para bang isang kisap mata na ang wasak na lupaing iyon ay naging isang namumulaklak na parang kakaunti ang mga buto na maaaring gamitin. Ngunit kahit ganoon, nagtagumpay sila. Sabi ni Amy ay mayroon silang kasalukuyang 20.000 dahon ng moongrass sa stock at plano nilang mangolekta pa ng 10.000. Ayon sa pamantayan ng merkado, 4 na dahon ay nagkakahalaga lamang ng 100 gintong barya.
Kung bibilangin nila ang pagbebenta ng 10.000 ng mga daong iyon, kikita sila ng katumbas ng 5.000 platinum coins. Kayang pakainin ng isang pamilya ang sarili sa loob ng 2 linggo gamit lamang ang isang gintong barya at mamuhay ng comfortable sa loob ng isang buong buwan gamit ang 5. Ang potensyal na pang-ekonomiya niyon ay tunay na hindi ka panipaniwala. Gustong makita ng Demon Lord kung ano ang mangyayari kapag naibenta na nila ang lahat ng iyon. Hindi tulad ng mga Spirit Stones. Ginawa nilang pampubliko ito, at gumana ang estratehiya kahit na marami ang nag-akala na isa lamang siyang hanggal. At ngayon dapat niyang sulitin ang exposure na nakuha niya. Natapos ng maayos ang mga paghahanda, handa na silang gumawa ng malaking ingay sa buong kontinente. Lumalabas sa merkado ang mga dahon ng moongrass 2 beses sa isang buwan sa dami na hindi sapat para sa parehong kontinente dahil ito ay isang hilaw na materyal na ginagamit sa bawat uri ng mahika at dahil doon may malaking problema. Nagpakalat ng isa pang chismis ang ating bida kasabay ng paglabas ng mga dahon na nakarete siya sa kama matapos tangkaing itanim ang mga butong iyon. Sinabi ng Demon Lord na nabulag siya ng pera ngunit minsan kailangan niyang kumilos ng ganoon. Ang napakalaking supply ng isang bihirang item ay magdudulot ng pagbaba ng malaki sa presyo nito. Kaya dapat siyang mag-ingat upang maiwasan ang pagpapababa ng halaga ng mga dahon. Hindi iyon ang gusto niya ngayon dahil gusto niyang kumita ng maraming pera. Ilang tao ang nagtipon sa mga tarangkahan ng kanyang palasyo. Lahat ay gustong makipagkita sa kanya. Matapos kumalat ang chismis, naging magulo ang rehiyon. Ang lupaing iyon ay umaapaw sa mga mangangalakal. Hiniling ng ating bida sa kanyang katulong na sabihin sa kanilang lahat na may sakit siya. Ngunit gustong makita ng mga mangangalakal ang produkto. Talagang mga barbarong gaaman sa pera sila. Kaya, nakipagkita ang ating bida sa mga tagabayan. Tinanong nila si Big God, Mustache, kung kumusta ang seguridad. Lahat ay nagtatrabaho ng husto. Ngunit kulang sila sa tao. Ang buong lungsod ay nalulula dahil sa mga bisita. Inutusan siya ng ating bida na isantabi ang sinumang mukhang kaina-hinala upang maiwasan ang mas malalaking problema. Kailangan niyang panatilihin ang pangunahing kortesiya. Ngunit hindi siya obligadong intindihin ang lahat ng mga taong iyon. Ang mga bakanteng bahay ay binago upang ma-accommodate ang mga bisita. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Sinabi niyang maaari nilang gamitin ang mga tent na binili niya. Maaari niyang ibenta muli ang mga ito sa mga taong ito at inirekomenda na magtakda ng napakataas na presyo. Kaya, natapos ang pagpupulong, ngunit hiniling niyang maghintay pa ng kaunti si Bigo, Mustache. Hindi alam ng kapitan kung bakit gustong makipag-usap sa kanya ng Lord. At sinabi ng ating bida na gusto niyang makipag-usap ng mabilis sa kanya. Sa gabi, malugod na tinatanggap ang kapitan sa tavern. Nang anyayahang uminom, sinabi niyang gagawin niya ito sa ibang pagkakataon at inirekomenda na magdahan-dahan ang lahat sa gabing iyon. Sa kanyang kama, ganap siyang pagod dahil marami siyang tungkulin sa buong araw. Pagsasanay ng mga sundalo, pangangasiwa sa seguridad, at pagkuha ng mga aralin sa etiketa. Hindi pa siya naging ganito kabala sa buong buhay niya. May mensahe ang lalaki para sa kanya. May isang tao sa lugar na iyon na gustong makipag-usap sa kapitan. Kaya, naghanda siyang makipagkita sa taong iyon. Ang binatang iyon ay nagngangalang, hindi binanggit, at siya ay isang ika-4 na antas na eksperto mula sa Green Tower. Humingi siya ng paumanhin sa pag-istorbo sa kapitan. Ngunit maunawain ang lalaki. Alam ng mage na magulo ang rehiyon at pinoprotektahan ng kapitan ang lugar na iyon bago pa man ito umabot sa kasaganaan. Tunay na kamangha-mangha na maaasahan ng Lord ang isang maasahang tao tulad ng kapitan na iyon. Napagtanto ni Mustache na nakikipag-usap siya sa isang bolero. Kaya tinanong niya kung ano ang gustong gawin ng mage. Ang kanyang intensyon ay makipag-usap sa Lord ng mga lupaing iyon at gusto niyang malaman mula sa kapitan kung may anumang paraan para mangyari iyon. Sinabi ng kapitan na maaaring hindi iyon posible dahil may sakit ang Lord dahil sa sobrang pagtatrabaho at ang kalusugan ng pinuno ang prioridad ng lahat. Naintindihan ng mage na ito ay tunay na mahalaga. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang bag na mukhang puno ng pera. Nagtatanong kung may magagawa ba sila para matulungan. Labis na humanga ang kapitan sa lahat ng perang iyon. Ngunit sinabi niyang hindi siya tumatanggap ng suhol sa anumang pagkakataon. Tiniyak sa kanya ng mage na ito ay isang regalo lamang dahil gusto niyang bumuo ng magandang relasyon sa kapitan na ito. Sinabi niyang karaniwan siyang hindi tumatanggap ng mga Reg Along tulad niyon. Ngunit patuloy na iginiit ng bolero na tanggapin niya ang maliit na Reg Along iyon. Ngunit napagtanto ni Mustache na lahat ay nangyayari ayon sa hinulaan ng Lord. Kaya naman nag-usap sila ng pribado. Sinabi niyang makikipag-usap ang kapitan sa maraming tao. Lahat ay magiging sabik na makilala ang prinsipe at kaya naman magiging target siya ng mga taong ito. Mag-aalok sila sa kanya ng mga suhol.
Kaya hiniling ng prinsipe na pumili siyang mabuti. Dapat siyang gumawa ng listahan ng mga gumagawa ng absurdong kahilingan para i-report pabalik sa prinsipe at dapat niyang tanggapin ang lahat ng suhol na inaalok sa kanya. Dagdag pa rito, dapat siyang magpanggap na sumusunod sa kanilang mga kahilingan at dapat niyang ipakita sa kanila ang maliit na vial na iyon. Ang isang vial niyon ay nagkakahalaga ng 100 gintong barya. Ang layunin ay hindi para ibenta ito, kundi para lamang magpakalat ng ilang chismis upang mapataas nila ang halaga nito hanggat maaari. Pinapanatili ang mga tao sa teritoryong iyon hanggat maaari. Nang makita ang maliit na potion na iyon, agad na nagulat ang mage. Sinabi ng kapitan, iyon ang produktong kinocultivate nila sa lugar na iyon. Malapit na itong ibenta, kaya walang problema na ipakita ito sa taong iyon. At walang duda ang mage na ang item na iyon ay may napakataas na kalidad. Hindi pa siya nakakakita ng anumang kasing ganda niyon sa bahaging iyon ng kontinente sa usapin ng kahusayan. Ito ay hindi bababa sa 2 beses na mas mahusay kaysa sa nakasanayan nila. Kailangan niya ng prioridad na access sa mga item na ito at pinuri ng husto ang kanilang kalidad. Tiniyak sa kanya ng kapitan na magiging katulad ang kalidad ng mga produkto. Ang mga hindi pumasa sa quality control ay ginagawang pataba. Nakita iyon ng mage bilang isang malaking pag-aaksaya at na lamang naghanda sila ng 10.000 unit ng potion na iyon. Mabilis niyang napagtanto na kung kaya nilang gumawa ng ganoon karami. Dapat ay nagtapon sila ng hindi bababa sa parehong dami. Talagang determinado ang binata at hindi nila maaaring balewalain ang nagawa niyang makamit. Sinabi ng kapitan na ang partikular na sample na iyon ay ilalagay sa auction. Ngunit alam niyang patuloy nilang ibebenta ang mga item na iyon. Labis na nasasabik at kinakabahan ang mage sa balitang ito dahil alam niyang may bibigyan ng prioridad na access sa mga item na iyon. Pag-alis sa bahay na iyon, kinumpirma niyang babayaran ng kapitan para sa impormasyong ibinigay niya. Kaya nagkamay sila at nagtungo siya sa kanyang karwahe. Labis na nagulat ang kapitan dahil perpekto ang kanyang pagganap. Kinabukasan pumunta siya para kausapin ang prinsipe dahil gusto niyang malaman kung paano niya nalaman ang lahat ng iyon. Sinabi niyang ganoon lang talaga ang buhay. Gusto ng mga tao na mag-ipon ng yaman at sinasamantala lamang nila ang mga bagay kung ano ito. Lalo pang humanga ang kapitan. Dinala niya sa prinsipe ang lahat ng suhol na natanggap niya at sinabi sa kanya ng prinsipe na kunin ang kayamanang iyon bilang bonus para sa mga gwardya. Dapat niyang hatiin ito sa kanila para gamitin sa anumang gusto nila. Sinubukan niyang tumanggi ngunit sinabi ng prinsipe na dapat niya itong kunin. Karamihan ng kita mula sa pagbebenta ay mapupunta rin naman sa kanya. Gustong malaman ng Demon Lord kung kakayanin ng binata ang lahat ng pressure. Ngunit nilinaw niyang nagkokompetensya na ang mga mamimili sa isa't isa. Sa lalong madaling panahon, mananatili ang mga tao sa teritoryo. Naaakit sa ibang mga mangangalakal na magpapabilis sa pagbebenta ng lupa sa lungsod at dahil dito ay tataas ang bilang ng mga mamamayan sa lugar. Lahat ng ito dahil sa Moongrass. Mahirap isipin na dati ay hindi produktibo ang lupaing ito. Patuloy na kumakalat ang balita sa buong kontinente at ibang mga magic tower ang gustong mamuhunan sa lungsod na iyon. Siguro dapat gawin din iyon ng Red Tower. Ngunit napakaingat ng lalaking ito. Sinabi niya sa kanyang master na may bumabagabag sa kanya. Narinig niyang gustong ibenta ng prinsipe ang mga item sa pamamagitan ng isang auction. Mula sa kanilang pananaw, maaari iyong magpababa ng husto sa presyo ng mga halamang iyon. Sa simula, magiging napakamahal ito. Ngunit di magtatagal ay magiging napakaabot kaya ng mga presyo. Kaya naman ang mga produkto ay inaangkat na may expiration date para mapanatiling mataas ang mga presyo. Iniisip ng matandang mage na ang prinsipe ay isang naliwanagang tao. Tinanong niya ang kanyang disipulo kung alam niya kung gaano karaming tao ang nakatira sa lungsod na iyon. Hula niya ay 100. Na nagpa-realize sa kanya na ito ay isang magandang pagkakataon para mamuhunan sa teritoryo sa maikling panahon dahil nagawa niyang maakit ang atensyon ng maraming tao mula sa buong kontinente. Kahanga-hanga ang estratehiyang iyon. Kahit na ibenta muli ang mga produkto, hindi tataas ang kanilang dami. Sinabi ng mage sa kanyang disipulo na magsimulang mag-ipon ng pera para sa darating at idiniin niyang kumikilos ang prinsipe na para bang hindi magiging problema ang kabiguan. Kaya, ang Moongrass ay ang unang hakbang lamang na ginagawa niya. Tiyak na marami pa siyang ipapakita sa kanilang lahat at nakuha na niya ang atensyon ng maraming tao. Kaya naman dapat silang bumuo ng magandang relasyon sa binatang ito at sumang-ayon ang kanyang disipulo. Inutusan niya itong ayusin ng isang pagpupulong kasama ang prinsipe dahil gusto niya itong makilala. Nagsimulang maalala ng sage ang ilang bagay. Ang mga salita ng prinsesa na nagtatanong kung posible ba para sa isang lalaking walang mana na humiwa ng isang vampira gamit ang isang espada.
Tinanong iyon ng prinsesa nang may walang laman na ekspresyon dahil ang lalaking gumawa niyon ay gumamit ng sagradong espada nang hindi bumubuo ng kontrata dito. Noong panahong iyon, akala niya ay kahangalan ito. Ngunit alam niyang posible lamang iyon kung ikaw mismo ang Diyos ng espada o ang kanyang disipulo. Tila, may isang napaka-eccentric na tao sa mundong ito, na medyo kakaiba, tulad ng hinulaan ng prinsipe. Maraming tao ang gustong manirahan sa rehiyong iyon. At nagsimula iyong magdulot ng mga alitan sa mga bisita. Dumating si Amy para sabihin na dalawang grupo ang gustong bumili ng parehong piraso ng lupa. Ang solusyon ng prinsipe ay ilagay ang lupa sa auction. Gustong malaman ng butler kung ano ang dapat na price cap. At sinabi sa kanya ng prinsipe na gawin itong kasing taas hanggat maaari. Sapagkat sinabi nito na ang taong mayaman sa lupa ay mayaman din sa kapalaran. Labis na nasisiyahan ang ating bida sa dami ng perang kinikita niya kamakailan. At naabisuhan siyang may sulat na naka-address sa kanya. Gustong malaman ng prinsipe kung sapat ba itong mahalaga para basahin. Sinasabing galing ito sa palasyo ng hari. Sa labas sa liwasang bayan. Nagsimula ang auction. Ang unang bid ay 70 gintong barya. Ngunit mabilis itong itinaas ng isang binatang nakakapwesto. Ang mage mula sa Green Tower ay lumalahok din sa auction. Pinapataas ang alok. Lahat ay mukhang napaka-interesado. Ang mga mage na iyon ay tila may personal na tunggalian na nagaganap hanggang sa isang lalaki ang nagbid ng 130 gintong barya. Nagdulot iyon para magsimula silang mag-away. Sinubukang ipagpatuloy ni Amy ang auction kahit na nag-aaway ang mga kalahok. Kung wala ng mga bid, mabebenta ang ari-arian sa halagang iyon. Ilang tao ang patuloy na nag-aaway sa liwasan at naniniwala ang mage na mapapanalunan niya ang loteng iyon. Handa nang isara ni Amy ang auction hanggang sa may iba pang nagpakita ng interes. Humanga ang ating bida na bawat vial ay naibenta sa halagang 150 gintong barya. Isang trade guild ang bumili ng 5.000 vials. Naging tagumpay ang auction. Ang natitirang mga vial ay ibinenta ng paisa-isa sa halagang 130 gintong barya bawat isa at ganap na naubos ang mga ito. Kung magpapatuloy ang mga benta sa ganitong paraan, ang taunang kita ng lungsod ay aabot sa humigit kumulang 1,000,000 gintong barya. Nagagawin itong pinakamayamang teritoryo sa buong kaharian. Patuloy nilang kukulitibahin ang moongrass. Ngunit hindi nila palalakihin ang sukat. Ngayon magsisimula na silang magtanim ng pagkain. Walang interes ang prinsipe na pataasin ang kanyang kasakiman sa lugar na ito at iiwan ang mga bagay kung ano ito. Mula ngayon, muling aayusin nila ang lungsod at tatanggalin ang anumang hindi ginagamit. Isang pagpapatawag mula sa palasyo ng hari ang ginawa ilang araw bago ginanap ang auction. Napakasimple ng mensahe. Pinuri nila ang mga nagawa ng prinsipe at hiniling siyang bumalik sa kabisera sa maikling panahon upang mapuri siya sa kanyang mga nagawa. Ang parehong mga taong nagpatapon sa kanya ngayon ay gusto siyang bumalik. Naiinis ang ating bida sa kanilang pagiging pabago-bago. Sigurado siyang umiinit na ang laban ng pampulitika na kinasasangkutan ng kabalyero ng kanyang ina at sinusubukan nilang ilipat ang pokus. Nakikita ng ating bida na kakaiba na ipinadala nila ang sulat na may selyo ng hari. Ngunit ang mga taong kumikilos ay hindi ang hari. Ngayon gusto niyang simulan ang susunod na bahagi ng kanyang plano. Siguro dapat nga niya silang bisitahin at dadaan siya sa palasyo ng hari. Sa kanyang mga alaala, sinabi sa kanya na may nagtayo ng isang piitan sa ilalim ng kanyang bahay. Hindi niya natapos ang kanyang huling gawain at iminungkahi na gawin ito ng bida sa kanyang lugar. Pagkatapos ay magagawa niya ang anumang gusto niya rito. Naisip niyang maaari niyang sirain ang trabaho. Ngunit nakita ng misteryosong lalaki na nakakatuwa ang komentong iyon dahil nagdududa siyang sino mang mas matigas ang ulo kaysa sa kanya ang makakasira sa nasimulan na niya. Ngunit malalaman ito ng binata sa sandaling pumasok siya sa lugar na iyon. Kung makukumpleto niya ang gawaing ito, malaya siyang gawin ang anumang gusto niya rito. Tinanong nila kung magiging maayos ba ang prinsipe na maglakbay ng mag-isa. Ngunit iyon mismo ang gusto niyang gawin. At hiniling ng butler na maging ligtas siya sa paglalakbay. Hiniling ng prinsipe na alagaan niya si Amy at sinabi ng butler na huwag siyang mag-alala dahil siya ay isang hindi kapani-paniwala at napakadisiplinadong tao bukod pa sa pagiging lubhang edukado at matalino. Mula sa pananaw ng bida, sigurado siyang magkakasundo ang dalawa. Ngayon, nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. Naglalakbay sa landas sakay ng kabayo. Napansin ng Demon Lord na patungo siya sa kabilang direksyon. Ngunit gusto niyang huminto muna sa isang lugar bago ipagpatuloy ang kanyang landas. Isang kilalang lugar at isa na pinapanatili para sa pananaliksik. Bukod pa riyan, ito ay isang napaka-espesyal na lugar dahil ito ang lungsod ng banal na panday. Si Surtur, alam ng Demon Lord kung sino ang taong ito at sigurado ang bida na nagkita na sila.
Sinabi niyang ang pamana ng lalaki ay itinatago sa lugar na iyon na gawa sa parehong materyal tulad ng Cal Ares. Ngunit hindi ito isang lugar na madali nilang mapasok. Sa loob ng ilang dekada, maaaring magbago ang tanawin, ngunit ang lungsod na iyon ay nakatayo na sa loob ng libu-libong taon. Naging lokasyon na ito ngayon ng ibang estado. Ang teritoryong iyon ay pag-aari ng isang karibal na pamilya. Ang Beard. Bumaba ang binata para lumapit sa pasukan ng lungsod. Naramdaman ni Purser na hindi pala kaibigan ng atmosfera doon. Posibleng nayanig ang mga paksayo ng maharlika sa lugar na iyon. Kahit ganoon, napakahaba ng pila para makapasok sa lungsod. Nagpakita ng ID card ang ating bida. Nagpakilala bilang isang mersenaryo. Ito ay isang pagkakakilanlan na inihanda niya. Hindi niya kayang ipagsapalaran na makilala. Ngunit hindi iyon isang bagay na kailangan niyang alalahanin ngayon dahil sigurado siyang makakapasok siya ng walang problema. Ngunit agad siyang pinigilan ng mga armadong lalaki. Medyo naging tensyonado ang bida. Alam nilang dapat naroon siya para i-explore ang bagong tuklas na labyrinth. Sinabi nilang magiging napakahirap iyon para sa isang tulad niya. Ilang sundalo ang tumawa sa bida. Napagtanto niyang may kakaibang nangyayari sa lungsod na iyon. Umupo ang bida sa isang bato para obserbahan ang paligid. Mas malala ang sitwasyon doon kaysa inaasahan niya. Lumapit sa ating bida ang isang matandang lalaki. Napansin niyang walang ideya ang binata kung ano ang nangyayari. Kaya dapat galing siya sa malayo. Tinanong ng prinsipe kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ay itinuro ng matandang lalaki ang isang pila. May ilang taong nagbabayad para sa access. Napagtanto niyang may toll na sinisingil doon. At sinabi ng matandang lalaki na normal iyon. Dapat alisin ang batas na nagpapahintulot sa ganoong mga toll. Nakita ng matandang lalaki na mukhang medyo naiinis ang binata. Naglagay siya ng ilang barya sa kanyang kamay para makadaan siya. Hindi ito marami, ngunit maaaring makatulong ito sa kanyang paglalakbay. Hiniling lamang niya na huwag siyang mapasok sa gulo. Na hindi niya dapat alalahanin ang mga barya dahil kapag tinitingnan siya ng matandang lalaki. Naaalala niya ang kanyang apo. Saglit, hindi alam ng ating bida kung paano sumagot. Ngunit labis siyang nagpasalamat sa tulong ng matandang lalaki. Sinabi niyang dapat itago ng matandang lalaki ang mga barya at bumili ng regalo para sa kanyang apo dahil hindi niya kakailanganin ang perang iyon. Labis na nag-alala ang matandang lalaki tungkol sa binata. Iniisip na maaaring gumawa siya ng isang bagay na padalos-dalos. At nakita ng mga gwardya na naroon pa rin siya. Inilahad ng binata ang kanyang kamay at hiniling na ibalik ang pera. Ilegal ang toll na iyon. Pinapayagan lamang para sa malalaking prosesyon at mga komersyal na caravan. Krimen din na kolektahin ito para sa personal na pakinabang. Minamaliit ng mga gwardya ang binata. Hindi alam kung sino talaga siya. Pagkatapos ay sinabi ng ating bida na hindi na niya sila babalaan muli. Dapat nilang ibalik ang pera at aminin ang kanilang mga krimen. Kahit na alam niyang hindi iyon haantong kahit saan. Nagsimulang tumawa ang mga gwardya sa kanyang tindig hanggang sa isang espada ang itinutok sa kanyang leeg. Sinabi nilang walang magiging kahihinatnan kung magpasya silang tapusin ang buhay ng binatang mersenaryong ito. Napagtanto ng bida na hindi sila magbabago ng isip. Hinihintay lamang niya ang kumpirmasyon. Nang makitang maaaring maging mapanganib ang mga bagay. Sinubukang mamagitan ng matandang lalaki. Ngunit ganap na binaliwala ng mga gwardya ang mga salita ng matandang lalaki. Nakita niyang maaari rin siyang magdusa ng mga kahihinatnan. Nagpa siya ang isang gwardya na kukunin niya ang buhay ng matandang lalaki. Umuugoy na ang kanyang espada para putulin siya. Ngunit mabilis siyang nadisarmahan ng ating bida. Na hindi inaasahan na magiging ganoon kaduwag ang lalaki para itaas ang kanyang talam laban sa isang matandang lalaki. Sinubukang protektahan ng kaawa-awang matandang lalaki ang sarili gamit ang kanyang mga kamay at hindi nakita kung ano ang nangyari. Kinumpirma ng ating bida na ang ugali ng gwardya ay itinuturing na isang krimen sa kontinente at mayroon lamang isang uri ng parusa para sa ganoong uri ng pag-uugali. Hawak na ng ating bida ang kanyang espada. Ang parusa para sa mga krimeng iyon ay agarang pagbitay. Ang kalbong lalaki ay wala ng ulo ngayon. Ang responsibilidad ngayon ay nahuhulog sa mga sumang-ayon sa ugaling iyon. Hiniling niyang iharap kaagad ang taong namamahala. Ngunit sa halip ay pinalibutan siya ng kanilang mga natitirang gwardya. Napagtanto niyang gusto rin ng mga lalaking ito na mawalan ng ulo at inamin na kasalanan niya ito dahil hindi niya isiniwalat ang kanyang pagkakakilanlan. Bago pa siya makapagpatuloy sa pagsasalita, sinubukang atakihin siya ng isa sa mga gwardya. Ngunit nabigo ang atake dahil hindi posibleng hamampes ng walang mga kamay. Nagbabala ang bida na ang susunod na hiwa ay sa ulo at hindi na niya uulitin ang sarili. Muli niyang hiniling na makita ang namamahala hanggang sa may lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Ang maliit na lalaking iyon ay si Viscount Gareda, na pumunta para imbestigahan ang kaguluhan.
Bago pa siya masyadong makalapit, inihagis ng bida ang isang formal na dokumento. Pinayuhan niya itong gumawa ng matalinong desisyon at huwag maliitin ang prinsipe dahil lamang hindi siya napapalibutan ng mga gwardya. Mabilis na nakilala ng Viscount ang pagkakakilanlan ng prinsipe, na nakahinga ng maluwag nang sa wakas ay makilala. Lumuhad sa harap ng prinsipe. Ipinaliwanag ng Viscount na dumadaan sa mahihirap na panahon ang teritoryo. Ngunit hindi naniwala rito ang ating bida dahil mayroon silang sikat na mga guho sa lugar. Hindi akalain ng Viscount na maglalakbay ang prinsipe ng nakadaskies. Pinagsasabihan ang mga tao ng ganoon kapadalos-dalos. Iyon ay isang gawa ng paniniil. Ngunit hindi inaasahan ng prinsipe na maghihintay ang Viscount ng formal na anunsyo ng kanyang pagdating. Sinabi niyang hindi ito babalewalain ng duke. Kung mas marami siyang nagsasalita, mas lumalala ang sitwasyon, at mas lalong naiinis ang bida. Karamihan sa mga teritoryo ay ganito. Maging ang mga inspector ay magbubulag-bulagan dahil sa takot sa paghihiganti. Hiniling ng Viscount sa prinsipe na pumunta sa kanyang estate. Nangangakong hindi siya magsisisi. Ngunit gustong malaman ng ating bida kung narinig ba ng Viscount ang mga chismis na siya ay isang baliw na uhaw sa dugo. At pagkatapos sabihin iyon, pinutol niya ang ulo ng Maharlika. Pinuri ni Purser ang malinis at mahusay na pagkakaputol. Nagpapatuloy na ngayon ang ating bida sa kanyang paglalakbay. Sinabi ng matandang lalaki na 10 taon na ang lumipas. Mapayapa ang buhay noong nabubuhay pa ang Baron. Ngunit patuloy na lumalala ang pagsasamantala. Binibiktima ang sarili niyang mga tao. Ganoon niya nawala ang kanyang nag-iisang anak. Naintindihan ng binata na ang tinutukoy ng matandang lalaki ay ang kanyang anak. Hindi ang kanyang apo. Humingi siya ng paumanhin para sa kasinungalingan. Ngunit sinabi ng bida na walang dapat ay patawad. At sa pagkakakilala sa matandang lalaki, naisip niyang dapat mabuting tao ang kanyang anak. Sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon. Hinahangaan ng ating bida ang tanawin. At dito nagsisimula ang Bulhalisya. Anong pangit na pangalan? Kung lalabas ulit ito, tatawagin ko itong Detroit. Iyon ang sikat na guho. Tinanong ng matandang lalaki kung magdudulot ba ng gulo para sa kanya ang insidente sa Viscount. Ngunit tiniyak sa kanya ng prinsipe na may mas malalaking alalahanin ang duke. Dahil sa pagiging naligtas at sa pagkakaroon ng paghihiganti para sa kanyang anak. Nagpasalamat ang matandang lalaki. Hindi niya kailanman malilimutan ang ganoong kabaitan. Hiniling ng ating bida na magpatuloy siya sa paglakad sa tuwid at totoong landas. At kaya nagpaalam siya sa lalaking iyon. Naisip ni Persker na medyo nakakalungkot ang kwentong iyon at umaasa siyang magkakaroon ng mas masasayang araw ang lalaki. At tumulong ang bida na gawing posible iyon. Nasa loob na sila ngayon ng misteryosong mga guho na iyon. Nagpapatuloy sa paghahanap ang ating bida sa loob ng lugar. Talagang kahanga-hanga ito. Sinimulan niyang konsultahin ang sarili niyang mga tala. Hindi sigurado si Berserker kung dapat ba niyang sabihin ito. Ngunit naniniwala siyang wala nang natitira roon na matutuklasan. Sinabi ng ating bida na iyon lamang ang panlabas na anyo. Hinahanap niya ang isang bagay na nakatago pa rin. May password sa lugar na iyon. Na nagpakuryoso sa Demon Lord dahil natagpuan ito ng binata. Ang buong lugar ay itinayo na parang isang malaking puzzle. At makikita lamang ang mga code mula sa mas mataas na vantage point. Ginawa ito mismo ni Sir Surtur. Kaya dapat natuklasan din ito ng mga tao sa nakaraan. Ngunit maaaring ang bida ang nag-iisang nabubuhay na tao na nakakaalam nito. At maaaring siya lamang ang kayang makahanap ng kayamanang iyon. Ang lihim na pasukan ay nasa anvil sa gitna ng plaza. Para ma-access ito, kailangan ng password. At ngayon malapit na siyang makakuha ng access sa pamana ng Diyos ng Pandayan. Sa wakas ay mahahanap na niya ang One Piece. Lumitaw ang mga misteryosong hagdanan at ngayon may access na siya sa nakatagong piitan. Naisip ni Purser na dapat maraming bagay ang nakatago sa lugar na iyon. Napakahusay ng disenyo ng buong lugar. May mahikang umiikot sa hangin sa loob. Kung hindi niya nakilala mismo si Sir, mananatiling nakatago magpakailanman ang lugar na iyon. Maging ang Demon Lord ay sumang-ayon doon. Sa paghahanap ng isang silid, labis na humanga ang ating bida. Tila may sariling buhay ang lugar na iyon. Hindi man lang ito kamukha ng isang piitan. Noong nabubuhay pa siya, akala ng mga tao ay baliw si Sir dahil naninirahan siya sa kanyang pandayan. Pagkamatay ni Harris, pumunta siya sa lugar na ito para magtrabaho sa nalalabi niyang buhay. Patuloy na sinuri ng ating bida ang silid dahil nasa loob ang lahat ng kayamanan ng kanyang mga kaibigan hanggang sa natagpuan niya ang malaking kaban. Napansin ng Demon Lord na mukha itong isang altar. Nakita ng bida na kakaiba na maaaring sumamba si Sir sa isang Diyos na hindi niya kailanman nirespeto. Habang naglalakad siya, may nagsimulang mangyari sa lugar na iyon. Isang maliwanag na liwanag ang nagsimulang suminag mula sa kaban.
Nasa loob sila ng tila isang vault. Ito ang unang beses na nakakita ang Demon Lord ng ganoong kasalimuot na disenyo. Patuloy na sumisinag ng matindi ang kaban. Gayunpaman, lumapit dito ang bida. Sa mga duwende, binigyan siya ng isa pang titulo dahil sa pagtatrabaho ng 1,000 araw ng walang tigil. Kilala siya bilang ang demonyo ng pandayan. Hindi tulad ng mga nagyayabang dahil lamang sa tamang paghampas ng metal. Lumampas si Ser sa kanyang mga limitasyon. Nilalagyan ng mana ang kanyang gawa, at iyon ang kanyang huling likha na makukumpleto pagkatapos ng kanyang kamatayan. Nagbago ang kulay ng enerhiya ng kaban, na ngayon ay kumikinang na dilaw. Sa wakas, nagawa ng ating bida na buksan ang kaban na iyon. Sa loob natagpuan niya ang isang talam na pinangalanang humiwa sa mga nabubuhay. May isa pang talam din sa kaban na iyon. Isa na humiwa sa mga patay. Hindi pa tapos ang nether, malamang neither, ang ibig sabihin. Sila ay kambal na espada. Kinumpirma ng sistema na ito nga ang huling gawa ng isang dakilang panday. At hindi alam ang kanilang kapangyarihan. Hindi pa gumigising ang kanilang mga personalidad. Nagpaisip iyon sa bida, ngunit inaasahan na iyon mula sa gawa ng kanyang kaibigang panday. Ang mga talam na ito ay kasing lakas ng Kaluruz, Calderes. Iyon ang pinakamakapangyarihang banal na espada na ginawa para ganap na magamit ni Haras, Hers. Ngayon, ang dalawang talam na ito ay idinisenyo para umangkop sa may hawak nito. Ang kanilang layunin ay hanapin ang kanilang master. Para sa ating bida, perpekto iyon, at mukhang kumpleto na sila. Ngunit sa malapitang pagsusuri lamang niya napagtanto na hindi pa. Kailangan nila ng maliliit na pagsasaayos para matapos. Kailangan mong humanap ng apoy para makumpleto ang trabaho. Hindi sapat ang ordinaryong apoy para sa gawain. Kailangan nitong mag-init ng 100 beses na mas mainit. At tanging ang mga duwende lamang ang may ganoon dahil espesyalista sila sa ganoong uri ng trabaho. Kinailangang magtanong ng ating bida sa isang tao para sa impormasyon na humiling sa kanya ng isang kaaya-ayang pananatili sa kabisera. At nagpasalamat ang binata para sa gabay. Hindi alam ng ating bida kung bakit siya ipinatawag sa kabisera. Sinasabi sa sulat na pupurihin siya. Ngunit halata iyon. Malaki ang potensyal ng lunar grass, moon grass, para makalikha ng pera. At mas malaki na ang kinikita ng ating bida kaysa sa buong kaharian. Malaki ang mga buwis na ipinadala niya. Tiyak na gustong hikayatin siya ng mga maharlika na sumali sa isa sa kanilang mga paksayon. Kahit papaano iyon ang ipinapalagay niyang mangyayari. Hindi inaasahan ng ating bida na makakatanggap ng ganoong karaming atensyon at ayaw niyang magdulot ng ganoong epekto sa kontinente. Nasa mga pasilyo na siya ng palasyo at binati siya ng ilan sa mga lingkod. Magalang na sumagot ang binata dahil matagal na mula nang huli silang magkita. Sinabi ng butler na malaki na ang kanyang ipinagbago. Narinig niya ang mga chismis na nagawa ng prinsipe na magtayo ng isang malaking negosyo. Sumagot siyang pinapaboran ng mga Diyos ang kanyang mga plano. Ngunit gusto niyang malaman kung bakit kakaiba ang pakiramdam ng atmospera. Ipinaliwanag ng butler na may ilang mga lihim na nabunyag. Galit na galit ang hari at maraming maharlika ang nawalan ng ulo. Dahil nasa kanyang mga silid na ang hari, inirekomenda ng butler na kausapin siya kinabukasan. Maging sa lahat ng ebidensyang ipinakita sa kabalyero. Magtatagumpay lamang siya sa kooperasyon ng hari. Ang mga pangyayaring ito ay nagpaisip ng husto sa binata. Nakatagpo siya ng isang kakaibang tao. Nagtitigan ang dalawa sandali. Iyon ay isa sa kanyang mga kapatid. Ang seloso. Hindi inaasahan ng ating bida na makakasalubong si Carlos sa sandaling iyon. Tinanong niya kung may sasabihin ba sa kanya ang binata. Ngunit sinabi niyang maayos ang lahat. Sinabi niya ritong masyadong pabaya ang kanyang kapatid para sa isang bastardo na nagtagumpay sa isang negosyo lamang at halatang nagkaroon lamang siya ng swerte. Hindi tagumpay. Hindi naniwala ang bida na naparoon lamang ang seloso para sabihin iyon. Tila naiinggit lamang siya dahil wala siyang ideya kung ano ang nagawa ng prinsipe. At dahil doon, palagi siyang makikilala bilang isang hanggal. Nagpagalit ang mga salitang iyon sa seloso at sinubukang sunggaban ang leeg ng bida. Na walang kahirap-hirap niyang hinarang. Sinasabing walang anuman ang seloso. Nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay dahil lahat doon ay labis siyang pinapala. Dapat man lang niyang maintindihan ang sitwasyon. Ganap na nagalit, sinubukang atakihin ng seloso ang bida. Ngunit isa siyang walang pag-asang hanggal. Kung hindi siya ganoon katanga, hindi niya kailanman ipinutok ang mga palasong iyon 6 na taon na ang nakalipas. At ngayon naubos na ang pasensya ng bida. Nag-react sa agresyon. Hinawakan niya ang braso ng seloso at akmang ihahampas siya ng una ang ulo sa lupa. Napagtanto ng seloso na malapit nang mabasag ang kanyang mukha.
Ngunit kinontrol ng ating bida ang pagbagsak at sinabing ang mga salita ng kanyang kapatid ay kalapastanganan laban sa hari at ganito lamang siya kumikilos dahil ipinanganak ang kanyang kapatid sa isang kerida. Nakakalimutang dala rin niya ang dugo ng hari para subukang disiplinahin ang kanyang kapatid. Tinapakan niya ang dibdib nito ng may puwersa. Pagkatapos siyang bitawan, tinanong niya kung masakit ba iyon dahil iyon ang intensyon. Ngunit napagtanto niyang gumagawa siya ng mga referensya na hindi naiintindihan ng kanyang kapatid. Maging ang isang tagapagsalaysay ay hindi malalaman ang mga ito. Kahit ganoon, halatang natakot ang binata at nakatanggap ng isang pitik sa noo. Mas malakas kaysa sa isang suntok. Tiyak na nagdulot sa kanya ng sakit ang hampas na iyon dahil umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ang kanyang sigaw ng paghihirap. Dumudugo ang noo ng binata. Hindi niya maintindihan kung paano iyon posible. Tinanong ng ating bida kung gusto pa niya ng isa pang pitik. At natakot ang seloso. Nagbabala siyang maghihiganti siya. Sinabing hindi na iyon gagawin muli sa kanya ng prinsipe. Habang tumatakbo palayo ang seloso. Tumawa ang prinsipe sa eksena. Tinanong ng Demon Lord kung talaga bang hahayaan niyang umalis ang binata na may isang pitik lamang. Ngunit ginawa itong mas interesante ng bida dahil hindi ito isang normal na pitik at marahil hindi niya dapat sabihin iyon sa kanya. Napansin ni Purser na minsan mas kumikilos siyang parang kontrabida. Sa alinmang paraan, hindi na magpapatuloy sa pagtawa ang bida tungkol sa sitwasyon. Ginamit niya ito para wakasan ang kanyang masasamang ugali. Nagniningas sa kuryosidad. Gustong malaman ng Demon Lord kung ano ang ginawa ng bida. Nagcast siya sa binata ng isang spell na itinuturing na isang universal na kasalanan. Ngunit hindi lamang iyon ang ginawa niya. Binigyan din niya ito ng maliit na regalo na mabubunyag sa pulong kinabukasan. Ilang mga maharlika ang humanga sa nagawa ng binata sa wasak na rehiyong iyon. Dahil doon, pinataas din niya ang kita ng kaharian. Napakalakas ng usapan kaya hindi makapag-concentrate ang hari. Lahat ng maharlika ay nag-uusap sa kanilang sarili. Hindi kasama ang siyang gumawa ng lahat. At wala rin sa pulong si Knight Petrus dahil wala siyang interes sa mga bagay na iyon. Hindi maintindihan ni Purser kung paano pa gumagana ang kaharian sa kabila ng labis na disorganisasyon. Samantala, iniisip ng bida na magbukas ng isang restaurant dahil alam niyang napakataas ng kita. Ngunit hindi niya alam kung paano pamahalaan ang isang negosyong tulad niyon. May nagpatigil sa mga maharlika. Sinabi ng hari na dapat nilang batiin ang prinsipe sa kanyang nagawa. Kinikilala na lahat ng kanyang nagawa ay ginawa ng walang tulong ni Newman. Sumagot ang ating bida na ginawa niya ang kinakailangan. At idiniin ng hari ang punto. Ang kanyang pag-unlad ay katumbas ng 10 taon ng pagsusumikap. Tinanong niya kung ano ang gusto ng prinsipe bilang gantimpala. Alam ng bida na magrereklamo ang mga maharlika tungkol sa anumang hilingin niya. Sinabi niyang wala pa siyang naiisip at humingi ng kaunting oras pa na ipinagkaloob ng hari. Sinabi ni Purser na gumawa siya ng napakatalinong desisyon sa paghingi ng oras. Gusto ng mga maharlika na sakupin ang kontrol sa produksyon ng lunar grass, moon grass, na nakikita ito bilang isang gintong komersyal na pagkakataon. Malinaw na hindi nila bibitawan ang usapin. Sinabi ng isang lalaki na kailangan niyang kumpirmahin ang isang bagay bago magpatuloy ang usapan. Ang lalaking iyon ay si Duque Burret na ang mga lupain ay puno ng korupsyon. Sinabi niyang binabalewala ng mga maharlika ang isang bagay na napakapangunahin. Paano gamitin ang plano para sa kapakinabangan ng kaharian. Napagtanto ng bida na isa siyang taong may awtoridad sa mga aristokrata. Iminungkahi niyang ang modelo ng negosyo na nilikha ng prinsipe ay hindi dapat sakupin ng gobyerno. Isang panukala na tiyak na matapang. Tinanong niya kung isusuko ni Marcus Ferrandis ang sarili niyang mga ari-arian para sa kapakanan ng kaharian. Sa makatuwid, nasa prinsipe at sa hari ang pagpapasya sa hinaharap ng negosyong iyon. Hindi sa mga aristokrata. Sa simula, tila tinutulungan niya ang ating bida. Ngunit hindi naniwala rito ang prinsipe. Isa lamang itong laro ng salita. At patuloy na ipinagtanggol ng lalaki ang kanyang mga ideya. Sinasabing hindi nila dapat supulan ang mga bagong modelo ng negosyo. Napagtanto ng binata na iyon mismo ang plano ng duke. Mayroon ding mas mahalaga. Kailangan nila ng isang tagapamagitan para sa buong sitwasyon. Napagtanto ng ating bida na palabas lamang ang lahat. Mukha lamang siyang nag-aalala. At pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang sulat na natanggap niya mula sa pari ng banal na kaharian. Na nagpagulat maging sa hari. Iniimbitahan ng prinsipe na bisitahin ang banal na kaharian upang masuri nila ang stigma na natanggap niya at italaga siya bilang isang santo. Ang nilalaman ng sulat ay nagpagalit sa isa sa mga aristokrata dahil ang prinsipe ang tagapagmana ng teritoryo at hindi siya dapat ipadala sa banal na lupain. Sumali ang ibang mga maharlika sa diskusyon na sinasabing ang banal na kaharian ay karibal ng imperyo sa kapangyarihan.
Ngunit iginiit ng aristokratang iyon na hindi sila mga basalyo ng isang banal na kaharian at hindi dapat ipasa ang prinsipe na parang isang tributo. Gustong malaman ng prinsipe kung kailangan ba talaga niyang pumunta sa kahariang iyon para kilalanin ang kanyang stigma at ano ang mangyayari pagkatapos siyang ideklarang santo. Sinabi sa kanya ng duke na kailangan niyang tingnan ang kagubatan. Hindi lamang ang mga puno, dahil mayroon siyang kahina-hinalang pagkaharlika. At hindi mo dapat kalimutan na walang magandang dulot ang pagsuway sa banal na kaharian. Ngunit hindi mukhang humanga ang ating bida. Gustong malaman ng mga maharlika kung ano ang mangyayari sa teritoryo ng prinsipe at sa produksyon ng lunar grass. Kung itatalaga siyang santo, hindi na siya papayag ang pamahalaan ang sarili niyang mga lupain. Nayanig ng balitang iyon ang mga maharlika. Ngunit bahagi lamang ito ng isang sabuatan dahil ngayon kailangan nilang magpasya kung sino ang magiging bagong lord ng lupaing iyon. Pinapanood ang larong pampulitikang iyon. Lubos na naaliw ang bida dahil ngayon naiintindihan na niya talaga ang layunin ng duke. Ang teritoryo ng prinsipe ay naging mahalaga sa hinaharap ng kaharian at hindi maaaring ipasa sa kahit sino lamang. At sa kanyang pananaw, mayroon lamang isang tao na gusto nilang pamahalaan ito. Ang pangalawang prinsipe, ang seloso. Napagtanto ng ating bida na ang plano ay i-privatize ang negosyo at pagkatapos ay ipasa ito sa kanyang selosong kapatid upang kumita rin ang duke. Isa lamang itong malaking pagganap. Naniniwala ang seloso na mamanahin niya ang lupaing iyon. Ngunit hindi pa gumagawa ng kanyang hakbang ang bida. Lumapit ang pangalawang prinsipe sa hari para makuha ang kanyang pag-aproba habang pinapanood ng ating bida. Ngunit nang subukan niyang magsalita, gumawa siya ng tunog na parang palaka. Isang awkward na katahimikan ang bumalat sa bulwagan. Nanigas siya sa harap ng hari at nanatiling tulala ang lahat. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Sinubukang pigilan ng ating bida ang kanyang tawa. Naramdaman ng seloso na may mali, ngunit mas malakas kaysa sa kanya ang pagnanasang gumawa ng kakaibang mga tunog. At nagsimula siyang gumawa ng iba pang mga ingay sa gitna ng bulwagan. Ginagaya ang mga hayop, na lalong nagpagulat sa mga maharlika. Nakita rin ng Demon Queen na nakakatawa ang buong bagay. Ngunit sinabi ng bida na maaga pa. Mas tatawa pa siya mamaya. Tinanong ng duke kung ano ang ginagawa ng prinsipe dahil may limitasyon ang pagiging payaso. Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit nadaig siya ng pagnanasang gumawa ng kakaibang mga ingay hanggang sa pinagalitan siya ng hari. Iniisip na isa itong uri ng biro. Sinubukang magpaliwanag ng seloso, ngunit sa kalagitnaan ng pangungusap nagsimula siyang umakman na parang pato. Pagkatapos ay tumahol na parang aso. Naiirita na ng husto ang hari sa buong eksena. Inutusan niya ang prinsipe na umalis sa kanyang paningin at tinawag ang mga gwardya. Inutusan nilang dalhin ang prinsipe sa kanyang silid kung saan siya mananatili hanggang sa magbago ng isip ang hari. Sinubukang hikayatin ng seloso ang kanyang ama na magbago ng isip, ngunit hindi niya mapigil ang gumawa ng mga ingay ng hayop. Napakakakaiba ng eksena kaya't napahiya ng husto ang hari. At sinubukang takasan ng seloso ang mga gwardya. Nahulog ang kanyang sombrero sa lupa. Habang lumilipad ito, lumingon ang mga maharlika at lubos na nagulat. Maging ang Demon Queen ay hindi akalain na mangyayari ito. Ito ang ipinahiwatig ng ating bida. Ang kanyang kapatid ngayon ang pinakabagong kalbo sa kaharian. Isang ulo na napakakinis at may kintab na kumikinang na parang bituin. Ngayon alam na ng lahat na kalbo rin siya. Sinabi ng prinsipe na masyado pang bata ang kanyang kapatid para pamahalaan ang isang teritoryo. Lumingon ang duke. Napagtantong nasira ang kanyang mga plano. At tiningnan siya ng prinsipe ng may tunay na ngiti. Gusto niyang malaman mula kailan pa nauna ang posisyon ng duke kaysa sa hari. Nagmaang-maangan ang maharlika at sinabi ng bida na uulitin niya ang tanong. Tinanong niya kung pag-aari ba ng duke ang Cayman, at sumagot ang duke na dapat nagkamali lamang siya ng pagkakaintindi dahil lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng kaharian. Pagkatapos ay tinanong ng prinsipe kung bakit siya may sulat mula sa banal na kaharian nang walang kaalaman ng hari. At hindi lamang iyon ang akusasyon niya dahil nakipagsabuatan din siya sa lahat ng naruroon sa silid na iyon. Sinabi ng duke na dapat siyang mag-ingat sa kanyang mga akusasyon. Ngunit hindi pa tapos magsalita ang ating bida. Sinabi niyang hindi dapat bilangin ng duke ang kanyang mga sisiw bago sila mapisa. Bukod pa rito, kailangan nilang lutusin ang isang tunay na isyu sa sesyon na iyon. Na dapat sana ay mahalaga. At sinubukan niyang gamitin ang pagkakataong iyon para sakupin ang kontrol sa lupang pag-aari ng prinsipe. Mula sa pananaw ng ating bida, ang duke ay wala kundi isang conspirator. At iminungkahi niyang tugunan nila ang mga kahilingan ng banal na kaharian. Gustong malaman ng hari kung ano ang panukala ng prinsipe. Ang banal na kaharian ay tinitirhan din ng mga taong maaaring makausap nila. Sa lugar na iyon, mayroong isang artifact na nagpapahintulot sa komunikasyon sa isang pari mula sa kaharian.
Nagpakilala siya at sinabing siya ang namamahala sa pananalapi. Ang pangalan niya ay Visor. Humingi ng paumanhin ang ating bida para sa biglaang kontak at tinanong siya kung ano ang desisyon ng Papa. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas nakakagulat pa. Kahit na ito ay isang banal na kaharian, binubuo ito ng mga tao. Isang lugar kung saan nangyayari rin ang negosyo. At sinusubukan ng prinsipe na makipagnegosyo sa pinakamataas na ranggong figura sa banal na kaharian. Ngunit sinabi ng pari sa kabilang dulo na ang insidente ay hinahawakan ng mga ordinaryong pari. At hindi na iyon mangyayari muli. Walang dahilan para sa pag-aalala. Sa ganitong paraan, nagawang lutasin ng bida ang lahat ng kanyang mga problema. At nagpasalamat siya sa pari para sa kanyang tulong. Na sumagot na hindi naman ito mahirap. Nakita niyang kakaiba na ipapadala ng Kingman, ang prinsipe sa banal na lupain. Bagaman kinilala niyang hindi sana ito masamang acquisition. Sa katagalan, ang banal na kaharian ang matatalo. Sinabi ng bida sa Papa na kung aalis siya sa kanyang teritoryo, makokompromiso ang produksyon ng lunar grass. Nangako siyang magre-reserba ng isang bahagi ng produksyon para i-supply ang banal na kaharian. At mula sa puntong iyon, magiging kasosyo sila sa komersyo. Labis na nagpasalamat ang pari para doon. At gumawa rin ng malaking kahilingan ng Papa na ibenta sa kanyang mga lupain ang mga halamang iyon. Ang mga gustong tratuhin ng espesyal ay dapat mag-alok ng isang bagay bilang kapalit. At iyon mismo ang ginawa ng bida. Ngayon mayroon na siyang mga kagalang-galang na kasosyo sa komersyo. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagkomento ang prinsipe na napakadaling makipagnegosyo. Ngunit hindi sumang-ayon sa kanya si Persker. Kaya dito nagtatapos ang video. Kung ayaw mong makaligtaan ang susunod na bahagi, ay activate ang notification bell at magkita tayo sa susunod na pagkakataon sa Tubs.